Mayong buntag mga kaigsunan ug sa atong mga padayon nagsubaybay sa itong programa ang buhing awit sa kamatuoran. And this morning atong pagkahisgutan padayon no ang disciple making church, and we're on the what's a mature disciple look like. So atong tan-awon kini kitaon nato ni dinhi kung unsa ang usa ka mature nga Kristohanon or disciple iyahang kinabuhi. So let's begin with in mind according sa ato nga gigamit no nga manual from Pastor Keith Group sa Stone Crossing Baptist Church. So this is the idea: spiritual maturity is more than just having a lot of Bible knowledge and a high commitment level. So ang usad ay kuno ka mature, spiritually mature nga Kristohanon, doon na siya idea, doon na siya kaalam mahitungod sa pulong sa Ginoong Dios. Yes, usa man gid kana. Di man gid na pwede malalis no. Nga kung spiritually, when we talk about spirituality, maghisgot man gid kini sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. So of course, una gyud, doon na gyud siya kaalam sa pulong sa Ginoo. Lisod na og pangutan-on siya nga asa man makita ang about sa dugo, o nya di sa katubag, o about sa mga rebulto, nya di sa katubag, about sa kaluwasan, what is your proof or evidence nga naagid na. So of course no, knowledgeable siya sa pulong sa Ginoong Dios and have a high commitment level. So dili lang siya maalamon, but komitado siya, high level of commitment. But pasabot, once he commit, he will not deny it. But pasabot, giingon da sa pulong, giingon din niya nga diin dili siya gabay-bawi sa iyang commitment. Kung moingon siya nga motabang ko, then iya ginatumanon. Kung moingon siya nga hutdon ako basa ang Bible this month, so iya ginatumanon. That is commitment. Kung moingon siya nga muundang ko og trabaho kay mga lagad ko sa Ginoong Dios in full-time ministry, iya ginatumanon. That's a spiritually mature Christian look like. Now, let's proceed. Ang usa ka spiritually mature nga Kristohanon, it involves having a spiritual life. Spiritual life and the spiritual skills of a disciple. So, iyahang spiritual life, devotion niya, iyahang prayer time, o ang iyahang worship time. And also, the spiritual skills of a disciple. But pasabot, kabalo siya mo sangyaw. Muna siya. Kabalo siya mo reach out sa uban. Na siya kahangawa. Mo reach out sa uban. Not just only have the knowledge, those knowledge sa pulong sa Ginoong Dios, memorize niya ang tibok Biblia, and have a high commitment. And then it involves also spiritual life. Iyahang spiritual maturity sa iyahang sa devotion niya ug uban pa nga mga bahin. Pagsimba, pagampo. And then skills, the spiritual skills sa disciple, unsa man siya, musangyaw, kabalo musangyaw. So kanang tanan nalingkob sa usa ka spiritually mature na Kristohanon. That means you are a mature and equipped follower of Christ who knows, loves, and serve Jesus. Mao ni siya ang spiritual maturity. You are being transformed into the likeness of Jesus because of a developing relationship with Him. You share that relationship by influencing others for Christ. And this one, last one, usa ka changed person. Muna siya ang kining gitawag og spiritually mature na Kristohanon. Balik ko na ko maalamon sa pulong sa Ginoong Dios, dunay high level of commitment. Dili kay kung naay mga challenge, naay mo ni tabangon na to, nya wala ray paki pero maalamon sa pulong sa Ginoo. That's not spiritually mature. Then sunod, spiritual life niya, devotion, prayer, and worship. Dapat intact yun na. And then sunod, spiritual skills of a disciple, kabalo mo sangyaw, kabalo mo reach out sa uban. And then last one, changed person. 5. Usa ka na usab nga tao. Yes, mapakyason siya pero kinausab niya yang kinabuhi.
Wala may perfecto nato, no? Pero ginausab ang kinabuhi. Mo ni giingon padayon diri it is someone who lives consistently under the control of the Holy Spirit. Sa atong lesson, padayon gisgutan din niya ang usa ka tawo daay nga mature, padayon di ay pud siya ga-abide sa Holy Spirit. Wala siya gaundang o paminaw sa hulhog sa Holy Spirit, dili tintal sa yawa. The direction of the Word of God and the motivation of the love of Christ. Ang motivation, direction sa pulong sa Ginoo, motivation sa gugma nga iya ni Kristo. Strives to grow closer to Jesus. Bot pasabot katong lima atong gisgutan, wala siya naguntat, wala siya nagundang. Kundili gapadayon siya og grow closer diha sa Ginoo. Nga naman, ang usa ka mature nga tao, bisan pag nahuman niya tibuok basang Biblia, pero tungod kay buhi pa ta, vulnerable pagyapon siya, prone pagyapon siya sa tentasyon ug sa pagkahulog sa sala, magamay or madako matud pa sa uban. Munang strives always to grow closer to Jesus through the Bible study, prayer, and living life in the Holy Spirit. Bible study. Yung asa ng Bible study, ga-learn siya. He learned to effectively share his or her faith in both word and deed. Ang usa ka mature nga Kristohanon, gina-share niya effectively ang pulong sa Ginoo through word, through deeds. Dili lang di ay sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, gina-share niya, kundi bisan sa iyang kinabuhi, gina-share niya ang kausaban, ang testimony for short, ngadto sa uban. Now, he discovered or has discovered, developed, and is using his or her spiritual gift. Natay spiritual gift. Sa musugot mo sa dili, tanan kabalo mo hatag, pero dili tanan manggihatagon. Tanan kabalo musangyaw, pero dili tanan magsasangyaw. Tanan kabalo mo serbisyo, pero dili tanan mo sakripisyo og serbisyo. Kay initiative ka na. Give strong evidence of being a faithful member of God's church. Muna siya ang usa ka spiritually mature. Hatag siya og strong evidence of a faithful member of God's church. But pasabot, suporta siya. Effective manager of life, relationship, and resources. Kabahin sa church. Muna iyang ginahimo. A willing servant to others, especially the least and lost. So, muna siya, maging servant ta, dili kay maging elite. An available messenger to non-kingdom people. So, of course, sa mga unbeliever, padayon na to mga pangita, gasangyaw sa mga nangawala. A disciple who makes disciples. Muna siya ang usa ka mature. Next, demonstrate a life of grace, striving to be gospel-driven, worship-focused, morally pure. Muna siya ang usa ka mature nga tao. Spiritually mature, socially responsible, family faithful, evangelistically bold, and then discipleship grounded, loving, and compassionate. So, mao ni siya ang kining gitawag nato og spiritually mature. Now, before ko mo-end, kining atong gisgutan karon. Asa na ka nga level ani? Asa nakadapit sa imuhang spiritual life ani? It's just only a measurement, no?
And ikaw gid ang maka hisgot niini. Kung naa gani nga mga only one thing to remember. We need to remember. Kung naa gani mga something nga dili maayo and could not please God, then that's not maturity. And sa hayno kung maminaw ta sa atong kaugalingon na gani, that is not spirituality. That is carnality. O nautano nga ang pulong sa Ginoo padayon atong paminawan tungod kay nagisgot kitag spirituality. Wa ta nagisgot og carnality. Ang carnality is man's work, fleshly nga work. So we talk about spirituality, atong pag-grow diha sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Nauta ang Ginoong Dios magapanalangin kanato padayon og daghang salamat.